By the way po, paano naging seditious yung pagsabi ng BBM resign? Di ba po freedom of expression lang yon? Wala naman sa ating nagsasabi na seditious yun eh. So hindi, it's not seditious. Kumbaga, mali yung kabila. Mali yung nagsasabi na ito ay sedition. Unang-una, ang resignation demands a voluntary act on the part of the person that you're talking to. So when you say BBM resign, pag nag-resign siya, hindi yan sa pilitan. Because he has to do that on his own. He cannot be forced to do that. And there is no exhortation of the use of force or any illegal methods. Ganito pag sedition. You're asking a person to be removed from office or you don't want to implement a law, etc. And you are asking for these things in a manner that is illegal. So pag sinabi mong BBM resign, what is wrong with that statement? Actually, nothing. You have not even indicated the method, except the only thing you're asking for is, Mr. President, on your own, ikaw na. Hindi na kami magfa-file ng impeachment. Hindi na kami magfa-file ng mga kaso. Bumaba ka na lang. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay tayo ng personal opinion dito sa naging live ni Attorney Trixie Angeles patungkol nga po dito sa panawagan ng BBM resign. Kasi sa kabilang kampo mga kababayan ay tinitik nila to di umano bilang isang sedition daw, no? So kapag tumawag ka pala ng BBM resign, ito pala ay isa ng sedition, ganun po ba? So hindi ganun yun kasi yung sedition mga kababayan, ito yung uudyok no sa tao, sa grupo o sa isang pangkat no na magkaroon ng paghihimagsik laban sa pamahalaan upang ito ay mapabagsak no. So ito ay dinadaan sa marahas na kilos protesta. Yan ay yung nagkakapisikalan ng mga kababayan, tapos nananakit na, gumagamit na ng armas, nilalabanan na yung mga otoridad, which is napakalayo mga kababayan no. Kasi kung mapapansin ninyo, wala ng kamatayan itong rallying nangyayari sa bansa, kaliwat kanan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas ay nananawagan ng BBM resign no, o yung panawagan na bumaba na sa pwesto itong ating Pangulo. Dahil ang dahilan nating mamamayang Pilipino ay itong nagaganap na malawakang korupsyon dito sa ating bansa ay hindi na natin kaya pang i-tolerate no. At nakikita natin na malaya pa rin yung mga tao na nasa likod ng maanumalyang paggamit po sa kaban ng bayan. So itong ginagawa mga kababayan ng mga kilos protesta ng ating mga kababayan, especially na tayo din ay nakaka-attend, nakakasama din sa mga ganitong mapayapang pagtitipon, ay makikita natin no, na kahit na napakarami natin na pumupunta ay nagiging mapayapa yung rally. Sumusunod tayo sa batas no na tayo ay kapag hindi pwedeng pumasok doon, hanggang doon lang tayo. Kahit gustuhin man natin na makalapit mismo doon sa palasyo, pero makikita nyo naman 'di ba yung mga otoridad kung paano pumwesto, paano pinostihan doon sa Minjola, naglagay ng barikada no. Napakahanda nila no, lalo na nung last na rally na talagang yung mga fire trucks, mga container van ay talagang nilagay diyan sa kalsada papunta sa Malacanang. So dito makikita nyo palang mga kababayan na naging peaceful ang rally no. Although yung September 21st, 2025 last year ay nagkaroon ng komosyon no, may mga rally, ayun naman ay nahaluan no ng ibang layunin no na manggulo. So yun lang naman yung mahirap dito mga kababayan, pero yung majority ng Pilipino ay gusto ng mapayapang ano no, mapayapang rally, pagkilos protesta upang ilabas nila yung kanilang saloobin, yung kanilang nararamdaman dito nga sa administrasyon ng Marcos, kasi talagang grabe, 'di ba? So makikita nyo din diyan, like for example, itong ginawa ng rally ng ating kapatid na Iglesia ni Cristo. So dalawang beses silang nag-held ng malawakang rally no, yung first na rally nila din, then ngayon na nag-rally ulit sila nung latest dito sa may Luneta sa Quirino Grandstand, na talaga namang dinaluhan din yan at naging peaceful din yan. And in fairness mga kababayan, pati nga yung kanilang mga basura no, wala silang iniwang
basura diyan na talagang, napakadisiplinado nila at sumunod talaga sila sa kung ano yung protocol ng ating mga otoridad. So, ang tanging hiling lang naman mga kababayan is panawagan at itong pagsigaw, pag-post sa social media ng BBM Resign ay isang karapatan ng mamamayang Pilipino. Karapatan po natin bawat mamamayang Pilipino na magpahayag 'no ng ating, personal na opinyon sa mapayapang paraan 'no, na magkaroon tayo ng mapayapang pagtitipon. Kasi according sa Article 3, Section 4 at 8 ng 1987 Constitution, tayo po 'no ay may karapatan na ang bawat, mamamayang Pilipino ay, dapat meron silang, malayang pagpapahayag ng kanilang, nararamdaman. So in this case, talagang kinakailangan talaga na tayo ay, magsalita at, tumayo sa ating mga paa upang ipaglaban natin 'no yung ating, karapatan bilang isang mamamayang Pilipino and also taxpayer 'no, na talagang yung pera na binabayad natin ay dapat napupunta talaga sa mga tamang gawain 'no. Kagaya nitong flood control scandal na talagang nakakagalit 'no, dahil napakaraming mga inosenteng mga kababayan natin yung nawalan ng, kabuhayan, nawalan ng tahanan, ari-arian, at ang masaklap pa dito mga kababayan ay nawalan ng mahal sa buhay dahil dito sa maling paggamit po ng, flood control project fund 'no, na siya na sanang magpoprotekta sa ating mamamayan. Kaya lang, sad to say, ito pa pala ang, kikitil sa buhay ng napakaraming inosenteng mga tao. So kung mapapanood niyo po yung mga, nakaraang taon 'no, yung mga bagyo na talagang, umano talaga sa Pilipinas, eh, makikita niyo po na nakakadurog ng puso yung mga taong, walang kinalaman 'no, na nagbuwis ng kanilang mga buhay, nawalan ng ari-arian, nawalan ng alagang hayop, nawalan ng trabaho. Nawalan ng ano, pag-asa 'no. So ayun yung epekto ng, korapsyon sa ating bansa. May domino epekto kaya talagang walang magandang maidudulot ang korapsyon sa ating bansa. Kaya itong panawagan ng BBM Resign, balik po ulit tayo, ay isang panawagan 'no na, siguro konsensya man lang itong, pangulo ng bansang Pilipinas na sa kanyang administrasyon ay talagang palpak 'no, at hindi na maitatago 'yan mga kababayan. 'No, hindi na maitatago 'yan. Talagang, wala, eh. Eto talaga, eh, 3 taon ka na, mag-4 na taon na pero still parang wala pa rin tayong big ticket projects, wala pa ring mga, accomplishment na sabihin mo talagang maipagmamalaki 'no. Puro na lang parang nababalitaan na lang natin puro, corruption, puro pagtatalo sa pagitan ng kanilang mga hindi kaalyado. Para nawawala na yung ano, yung interest talaga ng mamamayang Pilipino na kaya nandiyan sila sa puwesto nila, eh, dapat sila ay magsilbi para sa taong bayan, hindi para, takutin tayo 'no. Kasi itong, paraan na 'to ay parang sinasabi nila na, oo, puwede kang magsalita, puwede kang pahayag ng iyong saloobin pero, may limitasyon, 'di ba? Although tama naman na may limitasyon dahil nga siyempre hindi naman talaga tayo, gano'ng tao 'no na mapanakit, bayolente. So hindi tayo gano'n 'no, at ayaw natin as much as possible ayaw nating magaya sa ibang bansa na talagang grabe yung nangyari at ginawa nila sa kanilang gobyerno. So hangga't maaari tayo ay nananawagan ng maayos, mapayapa at madiplomasyang, paraan upang ipahayag natin yung ating saloobin na ayaw na natin 'no, sa administrasyong ito at, gusto naman natin ng tunay na pagbabago at, talagang, uhaw na tayo dun sa transparency and accountability na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natin 'yan natatamasa. Hindi tayo kuntento dahil alam natin na meron pa rin at meron pa rin na, malaya na hindi pa rin napapanagot sa kanyang, nagawang kasalanan. So kung gusto niyo mapanood mga kababayan itong kabuuang, live ni Attorney Trixie Angeles ay panoorin niyo po at bisitahin ang kanyang Facebook page para mabigyan kayo ng, kabuuang konteksto ng, kanyang mga nagiging topic sa kanyang live. Muli maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.